Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Melchor. Taong 1970, Negros Oriental. Melchor, nandito na tayo. Nakita mo ang pila? Papunta yan sa tahanan ni Kaguring. Ganyang karami nagpapagamot sa kanya dahil subok at mahusay na magbigay ng lunas sa anumang karamdaman. Sa dami, mukhang aabutin ka ng hapon. Hihintayin ba kita o babalik ka na lang? Tanong ni Mang Arman, ang nagmamaneho ng tricycle. Gagabihin nga po yata. Siguro balikan nyo na lang po ako. Dito rin po sa pwestong to ha. Pakisabi na rin sa kapatid ko na alagaan muna si nanay. Ito po pala pangmeryenda nyo. Tugon ni Melchor. O siya, maraming salamat dito ha. Babalikan na lang kita mamayang hapon. Mag-ingat ka. Napabuntong hininga si Melchor habang tinatanaw ang mga pasyente. Iba't ibang karamdaman ang iniinda. Matyagang pumila para lang magpatingin sa manggagamot. Sa tabi ay merong nag-aantay. May nagsusuka ng dugo dahil sa lala ng kalagayan. May isa pa sa unahan na nagmamakaawang unahin. Hindi na kaya pang tumagal. Kinakapos ng hininga. Umabot pa sa puntong nagtutulakan. Merong sumisingit sa pila. May nagsusuntukan dahil nagkapikunan. Ang mga babae at ginang ay nagkakasagutan. Kung titignan ay parang nasa merkado. Sobrang ingay at hindi maperme. Natigil lang ang lahat nang lumabas ang manggagamot. Sinita, nagbigay ng babala na hindi itutuloy ang panggagamot kung magkakaroon pa ng ingay. Nakaunawa naman at umiwas na lang sa gulo. Lumapit si Melchor sa katulong ni Kaguring. Nakiusap siyang pumasok para masaksiyan ang paraan ng panggagamot. Pumayag naman ito sa gusto niyang mangyari. Sa isang silid isinasagawa ang gamutan. 2 tao lang ang pwede. Si Kaguring at ang pasyente. Binuksan ng katulong ang bintana at doon pinasilip si Melchor. Iho, huwag ka lang maingay ha, para hindi maistorbo ang panggagamot ko. Manood ka lang ng tahimik. Wika ni Mang Siano, ang katuwang ni Kaguring. Tumayo ang binata. Binaling ang tingin sa manggagamot. Kumuha ito ng iilang dahon mula sa nakahandang halamang gamot sa tabi. Nilamutak ng mga kamay. Sinubo. Nginuya ng pinong-pino at saka dinura sa katawan ng pasyente. Nakapatong ang kamay nito sa ulo. Bumulong sa hangin at saka muling dinuraan. Pero sa pagkakataong ito ay purong laway. Hindi maiwasang mandiri ni Melchor. Namamasa ang bahagi ng pasyente dahil sa pagdura nito. Hindi niya kinaya kaya umiwas muna ng tingin. Nang ibalik. Nagulat na lamang dahil ang pasyenteng walang malay kanina naging aktibo. Nakuha ng tumayo at maglakad. Katulad niya, natulala sa pagkamanga ang nag-aantay na pamilya sa labas. Lalo siyang nakuryoso sa pamamaraan ng manggagamot. Ang sumunod na pasyente, dinuraan lamang ni Kaguring. Inihipa ng dasal sa ulo at saka nawala ang karamdaman. Ito pa rin ang ginawa sa ibang nag-aantay. Ganon din ang proseso. Natatagalan lang depende sa kalagayan. Habang tumatagal, nagkaroon ng pananalig sa Melchor. Nakasilip ng pag-asa para sa sitwasyon ng ina. Matyagang nag-antay hanggang sa natapos si Kaguring sa panggagamot. 10 oras na ng gabi. May nag-aantay sa'yo. Isang binata na gusto magpagamot. Naroon siya sa bakuran. Naglilibang sa pagsusunog ng tuyong dahon. Wika namang Siano kay Kaguring. Lumabas ang manggagamot para kitain ang binata. Inagaw ang atensyon.
sa pamamagitan ng pagtikhim. Magandang gabi po sa inyo, Kaguring. Ako po si Melchor. Nagbabaka sakali na matulungan niyo. Tumitig ang manggagamot. Sandaling pinakaramdaman ng pagkatao ng binata. Magkwento ka. Nakikinig ako. Nagkaroon po ng karamdaman ng nanay ko. Maraming taon na nung una siyang nagreklamo. Yung tiyan niya simpleng pangangati lang nung una eh. Nagagamot pa ng medisina na mabibili sa merkado. Pero habang tumatagal namamagana. Pinakonsulta sa doktor pero gamot ng pangangati lang natanggap na reseta. Walang pagbabago kahit pagsabayin pang inumin eh. Kung saan-saan doktor na kami lumapit. Hanggang sa narekomenda kayo ng Mang Arman. Napahugot ng hininga si Kagoring. Inaya sa lobang binata para isabay sa hapunan. Tahimik sa pagkainan. Nag-aalangan si Melchor sa pagkilos. Hindi sanay na makipagsalo sa ibang tao. Minadali ang pagkain. Naunang lumabas pagkatapos. Ilang sandali pa lumapit si Mang Shano. Iho, wala kaming sasakyan para maihatid ka sa inyo. May bakanteng kwarto sa loob. Dito ka na muna matulog. Nahihiyaman sumunod si Melchor. Nakalimutan niya ring balikan si Mang Arman kaninang hapon dahil sa pag-aliw sa kaganapan sa tahanan ng manggagamot. Masyado ng tahimik ang paligid. Delikadong maglakad sa labas. Kinabukasan madaling araw pa lang, may kumatok na para magpagamot. Pinatuloy ni Mang Shano. Bumangon na rin si Kaguring para maganda. Nawala na ang antok ni Melchor, kung kaya't nanood na lang din. Walang pagbabago sa pamamaraan. Matapos masuri ang kalagayan, ngumuya ng halamang gamot at saka dinura sa bahaging may karamdaman. Sasabayan ito ng pag-ihip ng orasyon. Lumipas ang ilang sandali. Ang mga binte na namaga, unti-unting humupa hanggang sa bumalik sa normal. Ubusin mo ang laman ng boteng ito. Kung maubos pero babalikan ka ng St. Thomas, pumunta ka uli. Pero kung hindi, wag na. Shano, iatid mo sa sasakyan ng mga ito. Iyo, sumama ka na rin, tulungan mo. Gulat na napatingin si Melchor sa manggagamot. Sumunod na lang din ang tawagin ni Mang Shano. Hinatid ang pasyente at ang kasama nitong matanda. Pagbalik ng tahanan, napakamot na lamang sa ulo ang binata dahil marami nang nakapila para magpagamot. Mang Shano, uunahin sila ni Kaguring po ano? Paano naman ako? Kailangan ko rin ipagamot si nanay. Nagsabi naman ako sa kanya kagabi. Sa sitwasyon ngayon, mas mabuti pang dalhin mo rito ang pasyente. Hindi makakapaglakbay kung saan si Kaguring para manggamot. Dahil dito pa lang sa tahanan niya marami nang nag-aabang. Taga saan ka ba? Bibigyan na lang kita ng pamasahe. Hindi na po, may pera pa naman ako rito eh. Kung dadaling ko si nanay, sigurado namang magagamot, hindi po ba? Oo naman. Walang pasyenteng kinakaligtaan si Kaguring. Kagad nagpaalam ang binata. Nag-abang ng masasakyan. Sakto namang dumating si Mang Arman. Nako, nasan ka ba kahapon? Hinanap kita, pero wala ka kaya umuwi na lang ako. Pagpunta ko sa inyo wala ka rin kaya bumalik ako dito. Ano, uuwi ka na ba? Mangungontrata uli ako sa inyo, Mang Arman. At tara po sa bahay. Sunduin natin si nanay tapos babalik po tayo dito. Pagdating sa tahanan, naabutan ang ina na hirap sa paghinga. Nakahawak ito sa tiyan na nagdurugo. Nagkaroon ng maliit na butas ang balat. Pawisan, nanghihina, naghihingalo. Kuya, kagabi pa ganyan ng kalagayan ni nanay. May lumalabas na ngusong kabayo dyan sa maliliit na butas ng balat. Wika ng nakababatang kapatid na si Michael. Ngusong kabayo.
Yung insekto na naninira ng mais. Naninipsip ito ng katas ng bunga at kinakain ng dahon. Paanong napunta sa katawan ng nanay niyo yan? Wika ni Mang Arman. Hindi ko po alam eh. Basta namilipit si nanay sa sakit. Nagdurugo yan tiyan tapos may lumabas ng usong kabayo. Ilan lang din yun eh. Nako, mabaging langit, Melchor. Sigurado kung binarang ang nanay niyo. Kailangan niyang magamot kagad-agad bago pa mahuli ang lahat. Pero sa kalagayan niya ngayon, mahihirapan tayong dalhin siya at isakay sa tricycle. Kung magagalaw ang tiyan niya, magdurugo, baka maubusan. Paano po yan ngayon? Kung hindi natin madadala sa tahanan ni Kaguring, hindi siya magagamot. Sandali, maghahanap ako ng kariton na balsa na pwede nating pangkarga sa nanay niyo. Dito lang kayo, manghiram ako. Inatupag ng magkapatid ang pag-asikaso sa ina. Binihisan dahil puno ng dugo ang damit. Nilinis ang sugat ng tiyan. Habang pinapahid ang nana, may lumalabas na ngusong kabayo. Nasuka si Melchor dahil may nginangat-ngat pa itong laman. Nang mahulog sa sahig, kagad inapakan ng kapatid. Napapikit pa ng matalsika ng dugo. Kuya, mabuting tao naman si nanay. Pero bakit parang pinaparusahan siya? Bakit nangyayari ang ganito? Hindi ko alam eh. Marami akong tanong tungkol dito. Huwag kang mag-alala. Kapag natignan si nanay ni Kaguring, siguradong gagaling siya ng wala sa oras. Mahusay yung manggagamot na yun. Ako mismo nakakita. Dapat lang magamot si nanay, kuya. Paano na lang tayo kung maaga siyang mawawala? Tinalikuran na nga tayo ng walang yan nating tatay. Tapos ito pa yung mangyayari kay nanay. Pagbalik ni Mang Arman, balsang pangsaka ang dala nito. Nang handa na, ikinarga ang ina at dali-daling tinahak ang daan papunta sa tahanan ng manggagamot. Sa bagal ng takbo ng kalabaw, inabutan ng dilim. Humihiyaw sa sakit ang ina. Sa ingay na agaw kagad ang atensyon ni Kaguring. Sinalubong sila ni Mang Siano. Binalot ng basang kumot ang tiyan ng pasyente. Maayos na punesto sa kwarto. Pinainom muna ng gamot upang humupa ang pananakit ng sugat. Nagintay sila sa sala habang sinusuri ni Kaguring ang ina. Samantala, napailing ang manggagamot. Sa ilang dekada sa tungkulin, ngayon palang nakasalamuha ng ganitong pambibiktima. Malinis ang loob ng katawan, subalit nakapagtataka ang insektong lumalabas. Para bang bigla na lang lumilitaw ang mga ito. Ang sugat ay hindi na kayang lunasan ng simpleng pamamaraan. Lumabas siya para kausapin ang anak. Mga iyo, tatapatin ko na kayo. Hindi ko magagamot ng mabilisan ng nanay nyo. Dahil ngayon lang ako nakasalamuha ng ganitong kaso. Sinuri ko na ang kalagayan. Walang anumang insekto sa loob ng katawan eh. Ang sugat hindi malulunasan ng ganun-ganun lang. Hilingin ko sa inyo ang tiwala. Mapapagaling ko pero matatagalan. Wala pong problema sa amin basta gumaling si nanay. Ano po bang may tutulong namin, Kaguring? Ilagay nyo sa akin ang tiwala. May isa pa pala. Kailangan ko malaman ko ano ang ginawa ng ina nyo bago mangyari ang pagdurusa niya. Kung sino sa inyo makakasagot, sumunod sa akin. Doon tayo sa kabilang kwarto mag-usap. Si Melchor ang sumunod. Alam ng binata ang ginawa ng ina dahil sa mga panong iyon siya ang kasama. Sinimula ng binata ang pagsasalaysay sa mga sandali na may kinausap na matandang babae ang ina. Naglalako ito ng kakanin sa bawat umaga. Nawili sa timpla ng suman na halos pakyawin ang paninda. Lumipas ang ilang buwan. Biglang naglaho ang tindera. Dito na nag-umpisa na tumindi ang karamdaman. Kagaya ng nabanggit, simpleng pangangate ng una hanggang sa unti-unting namaga, nagkasugat at lumala.
Hindi na rin gaanong kumakain dahil lalong kikirot, dahilan para mangayayat at manghina. Umabot pa sa punto na puro tubig na lamang ang tinatanggap ng sikmura. Napapadalas ang pagsuka ng dugo, labis ang pagnanana ng sugatang tiyan, at kamakailan lang may lumabas na insekto. Sa tuwing meron, dodoble ang hapde at kirot. Posibleng mambabarang ang nakasalamuhan ng nanay mo. Hindi ko alam ang katawagan sa pamamarang ito, pero isa lang ang sigurado. Kung hindi maaagapan sa loob ng ilang linggo, posible siyang matuluyan. Matuluyan? Ibig niyo po bang sabihin pwedeng mamatay ang nanay ko? Huwag naman po sanang ganun. Sinabi ko lang ang posibilidad para hindi na kayo magulat. Huwag ka mag-alala. Kalkulado ko ang araw. Magagamot natin ang nanay mo bago pa maubos ang oras. Mahihilingin lang din ako. Huwag niyo akong gagambalain. Hindi pwedeng silipin ng pasyente. Sa sandaling matapos ang gamutan, doon niyo lang siya masisilayan. Napatitig si Melchor sa manggagamot. Hindi makapaniwala sa narinig. Aangal na sana, kaso minabuting wag sumaway, alang-alang sa kagalingan ng ina. Bumalik si Kagoring sa kwarto kung saan nag-aantay ang pasyente. Nakahiga ito. Walang malay. Tinanggal ang nakabalot na basang kumot. Dumikit dito ang hindi mabilang na ngusong kabayo. Kagoring, susunugin ko na po ba ang kumot? Wala po ba kayong iuutos maliban dito? Sabayan mo ng orasyon ng pagsusunog. Yung aral na tinuro ko. Ipunin mo ang abo ng mga insekto. Pakuluan at ilagay sa baso. Dalin mo rito pagkatapos. Magagamit natin yon pangdagdag lunas sa karamdaman. Masusunod po, Kagoring. May sasabihin po pala ko. Humiling ang mga binata na dito tumuloy. Ayaw iwanan ng nanay nila. Hayaan mo sila. Bigyan na lamang ng maayos na higaan. Siguraduhin mo rin na walang gagalawin na gamit at hindi mangingialam sa anuman. Tumango si Mang Siano. Pagkatapos ay inatupag ang utos ng manggagamot. Sa kabilang banda, sinimula ni Kagoring ang proseso ng gamutan. Kumuha ng 3 dahon ng halamang gamot. Nginuya habang nagsasaulo ng dasal sa isip. Pagkatapos ay dahan-dahang dinura sa tiyan ng pasyente. Hinilot ang tagiliran. Sa bawat pagdiin ay siyang paglabas ng insekto. Patay na ang mga ito. Isa-isang inaalis dahil nakausli sa sugat. Napuno ang isang garapon. Kaagad namang kinuha ni Mang Siano para isabay sa pagsusunog. Pinakuluan ng abo at dinala sa kwarto. Hindi natin may papainom dahil walang malay ang pasyente. Kuhaan mo ko ng malinis na tela. Ibabad sa pinakuluang abo. Itatapal muna natin sa sugat para sipsipin ang natitirang insekto. Walang reklamong sumunod si Mang Siano. Makalipas ang ilang sandali, napuno ng insekto ang tinapal na tela. Doble sa dami ng nakuha kanina. Pero sa puntong ito, ikinulong na lamang sa garapon. Nagsagawa ng ritual ang manggagamot upang pukawin ang kamalayan ng pasyente. Nagtagumpay naman, kaso nga lang hindi makakapagsalita. Hindi rin makakarinig o makakaramdam. Parang tuod na. Napailing na lamang si Kagoring. Unang gabi pa lang, pero makikitaan na ng pagbabago ang kalagayan. Kahit papano nagkamalay ang pasyente. Siano, ituloy mo ang ganitong proseso para matanggal ang insekto. Magpapahinga muna ako. Matutulog na sana kaso binabagabag ng isipan tungkol sa kalagayan ng pasyente. Bumangon. Hinalungkat ang librong kontrabarang. Naganap ng mabisang paraan ng panggagamot. Nabasa na ang huling pahina. Wala siyang mapiling pamamaraan.
Napahugot ng hininga sabay titig sa kawalan. Naglalaro sa isipan ng kasong kinakaharap ng yumaong ama. Hindi niya malinaw na nasaksihan, pero may narinig siya tungkol sa ngusong kabayo na lumabas sa katawan ng pasyente. Wala pang muwang noon, kaya hindi rin naintindihan. Pilit inisip kung paanong ginamot ng ama. Bago pa man may sumagi, nabulabog sa ingay mula sa labas. Madaling araw na at merong maagang pasyente. Pasensya na kung napaaga kami. Kailangan ko lang talagang dalhin ang asawa ko. May lumalabas na insekto sa bibig niya kanina. Hindi makatulog. Hirap na hirap sa paghinga. Kaguring, tulungan mo ko. Iligtas mo ang asawa ko. Pagmamakaawa ni Mang Rigor. Si Mang Siano ang nag-asikaso para maipwesto ang pasyente. Si Kaguring ang sumuri pagkatapos. Laking gulat dahil ang insektong lumabas ay katulad sa naunang pasyente. Inihambing ang dalawang kaso. Iba-iba man ang kalagayan, pero masasabing iisa lang ang pinagmulan ng pamamaraan. Sanhi pa rin ng pambabarang. Ngumuya ng dahong gamot. Sinabayan ng orasyon at saka dinura sa mga kamay. Dahan-dahan itong pinahid sa lalamunan at noo ng pasyente. Natigil ang pagdaing nito. Nakatulog ng mahimbing. Kaso nga lang hindi doon nagtatapos. Nakakapit pa ang sumpa ng barang. Inilipat ito sa kabilang kwarto. Itinabi sa ina ni Melchor. Kaguring, pasensya na po. Pero may gusto kong itanong eh. Bakit nasa kwarto ni Nana yung pasyenteng bago? Pareho sila ng kaso. Iba lang ang paraan ng pagdurusa. Sabay ko silang gagamutin. Huwag ka mag-alala. Hindi ito makakaapekto sa kalagayan ng nanay mo. Bumalik na rin sa gamutan ang matanda. Inaral ang bawat detaling nakukuha sa dalawang pasyenteng kaharap. Si Aling Maring, mulat, pero hindi nakakapagsalita o nakakaramdam. Si Aling Florencia, mahimbing ang tulog pero may kapit pa rin ang sumpa. Sinubukang gamitan ng tipikal na ritual pang alis ng barang, kaso nga lang hindi umubra. Inulit pa ng inulit pero walang pagbabago. Nagtaka si Kaguring dahil kahit anong pagtawag, hindi matunto ng ritual ang kamalayan ng mambabarang. Napapailing na lamang sabay hugot ng hininga. Maaga pa po, Kaguring. Bumalik muna kayo sa pagtulog. Ako na magbabantay sa mga pasyente. Ayos lang ako. Magtimpla ka ng kape. Nga pala, hindi ba nauna ka magsilbi sa ama ko bilang katuwang sa panggagamot? Wala ka bang ideya sa nangyayari ngayon? Pasensya na pero wala talaga. Hindi ako nakaabot sa panahon na malalang karamdaman katulad ng barang ang ginagamot ni Kagoryo. Mga tipikal at mababaw na sakit lang kagaya ng lagnat, sipon o kahit pilay. Tumango si Kaguring. Pagkatapos ay binalik ang pansin sa mga pasyente. Habang humihigop ng kape, napansin ang paglabas ng insekto sa sugat ni Aling Maring at sa bibig ni Aling Florencia. Sabay ang mga ito, dali-daling kumuha ng pansipit. Inilagay sa garapon, sinuring mabuti. Ngumangat-ngat pa ng laman, parehong lumobo ang tiyan sa kabusugan. Kinuha ni Kaguring ang lana, binuhusan ng kaunti ang isa pang mangkok. Nilublob dito ang insekto. Nangisay, napaso at namatay. Hindi man lang tumagal ng ilang segundo, kinuha ang isa pang ngusong kabayo. Ibinalik sa sugat ng pasyente, kaso nga lang hindi na ito bumalik sa loob. Kusang namatay. Napabuntong hininga si Kaguring. Hanggang ngayon hindi pa malinaw sa kanya ang pagdurusa ng mga pasyente. Siano, tinawag ko na ang kamalayan ng mambabarang pero hindi sumasagot. Hindi ko makuha ang kaluluwa. Sa tingin mo bakit kaya?
Isang beses na ikwento sa akin ng yumao mong amang tungkol sa pagtawag ng kamalayan. Kung hindi ito sasagot, malaki ang posibilidad na wala na sa mundong ibabaw. Ibig mong sabihin, ang mambabarang na humamak sa pasyente natin ay patay na. Ganun na nga po, Kagoring. Kaya siguro nahihirapan kayo sa sitwasyon dahil mahirap hagilapin ang koneksyon ng mambabarang. Pero ipagpalagay na muna natin dahil maraming pamamaraan ng mambabarang para itago ang sariling kaayupan na ginagawa. Pinapaiwatig mo ba? Posibleng patay na nga mambabarang. Pero pwede ring itinaas ang depensa para hindi matunto ng sinong albularyo o manggagamot ang ginawa niya. Opo, Kagoring. Mainam na ikonsidera natin ang lahat ng posibilidad para makaisip ng atake at depensa para sa kaligtasan ng mga pasyente. Tumango si Kagoring. Humanga sa talas ng pag-iisip ng katuwang sa tungkulin. Kaya kahit anong pakiusap nito na uuwi ng probinsya, hindi siya papayag dahil gusto niyang nasa tabi ito. Ang matanda na lamang ang nagpapagaan ng trabaho at nagpapalawak ng pag-iisip para sa mga bagay-bagay. Kinabukasan, maagang tinutukan ng sitwasyon. Nagbigay ng anunsyo si Mang Shano na hindi muna tatanggap ng pasyente. Nilinaw ang dahilan para hindi magsanhi ng gulo. Sa kabutiang palad na unawaan naman, kaya walang naging problema. Muling tinapala ng basang kumot ang tiyan ni Aling Maring. Hindi basa na mula sa tubig, kundi galing sa pagbababad ng lana. Lumipas ang ilang minuto, dumikit ang hindi mabilang na ngusong kabayo. Pagkatapos ay sinimulan ang panggagamot gamit ang piling halaman. Nginuya, sinabayan ng orasyon at sakay dinura sa sugat. Paulit-ulit na inihipan, pagkatapos bigkasin ang dasal. Sa awan ng may kapal ay unti-unting natuyo ang sugat. Binalingan ni Kagoring si Aling Florencia. Himbing na ito sa pagtulog at kung titignan parang walang dinaramdam. Subalit kinakain ng insekto ang kaibuturan. Inihipan ng dasal ang muka. Ilang sandali pa kusang bumuka ang bibig. Naglabasan ang mga insekto. Dali-daling sinipit para ilagay sa garapon. Inabot ito kay Mang Shano na kaagad namang sinilaban ng apoy. Muling sinuri ang kalagayan. Sa wakas sa ilang beses na gamutan, unti-unting tumalab ang pamamaraan ni Kagoring. Dahil dito, ang lakas ng loob ay nagpatuloy sa nakikitang pagbabago. Nilagyan ng lana ang mangkok. Ngumuya ng halamang gamot at dinura dito. Inihipa ng buhay na dasal at saka dahan-dahang pinainom sa mga pasyente. Nagintay ng ilang oras. Sinuri muli. Napalawak ang ngiti. Katulad ng ama ang iyong kausayan. Kagoring, hindi tumitigil hanggat hindi nakikitaan ng pagbabagong kalagayan. Hindi nalalayong mapapagaling mo ang pasyente kagaya ng palagi mong ginagawa. Binasa ko uli ang libro ni tatay. Kinonsidera ko din ang sinabi mong sitwasyon. Sinabayan ko ng pananalig at ito ngayon ang nangyari. Ano na po ang balak nyo? Susundin ba ang nakasanayang proseso? Kung pagbabatayan ng sinabi mo, wala tayong mahanap kung talagang patay na ang mambabarang. Ang gagawin na lang natin, ubusin ang insektong nagkakarga ng sumpa. Hindi ko pa alam kung paanong nagkaroon dahil walang baka sa loob ng katawan. Parang kusa itong lumitaw sa oras na gugustuhin. Ano po bang ipapahanda nyo para magawa ko kagad? Magdagdag ka ng paggawa ng lana. Pero sa pagkakataong ito, haluan mo ng abo ng insekto. Mabisa rin ang abo ng insekto na mambabarang. Sa kabila ng kasama nito, may dudulot na kagalingan. Tumutulong sa pagpapatayo ng sugat. Tumango si Mang Shano. Dali-daling ginawa ang utos. Samantala,
Patuloy na sinuri ni Kaguring ang katawan at kalagayan ng sugat. Isa-isang sinulat ang napapansin. Pagkatapos pag-aralan nanguha ng halamang gamot. Dala na ni Mang Shano pabalik ang lana na may halong abo ng insekto. Lahat ng ito ay inihanda. Sinimula ni Kaguring sa mahabang orasyon. Sumambit na mga salita. Hinto sandali para duraan ang bahaging may karamdaman. Pagkatapos ay ihipa ng dasal. Inulit ang buong proseso hanggang sa bumuti ang kalagayan ng lahat. Malalim na paghinga ang napakawala ni Kaguring. Saka lang ibinalita sa kaanak ng pasyente kapag nasiguradong ayos na ang lahat. Humingi ng ilang pang-araw para masuri ng masuri. Sa kabutihang palad, hindi na pinatagal ang pagkakataon dahil tuluyang gumaling ang mga pasyente. Unti-unti nang nanumbalik ang lakas. Wala nang pangangate ang balat ni Aling Maring. Ang mga sugat sa tiyan ay naghilom. Si Aling Florencia naman, bumuti na rin. Laking pasasalamat ni Melchor sa ginawa ng manggagamot. Kinausap, niyakap at nag-iwan ng kaunting halaga bilang kabayaran sa paglalaan ng oras para asikasuin ang inang pasyente. Pagkatapos mag-usap at magpaalam, umuwi na ng tahanan. Nagpahinga muna si Kaguring. Panibagong tagumpay ang naitala at muling binuklat ang libro para isulat ang nalutas na kaso. Detalyadong sinulat ang lahat mula sa sintomas hanggang sa paraan ng panggagamot. Nakasanayan itong gawin sa tuwing may pambihirang kasong nalulutas. Pagsapit ng panibagong araw, balik sa operasyon. Pinilahan muli ang bakuran ng mga pasyenteng dumayo pa mula sa ibang lugar. Isang babayang sinugod sa kalagitnaan ng panggagamot. Nang tignan ay laking gulat dahil si Aling Maring. Bumalik ang karamdaman. Lumitaw ang sugat sa tiyan. Dali-daling ipinasok sa loob at tinutukan. Maayos na siya nung nakaraan eh. Pero biglang dumaing. Kaguring, akala ko ba gumaling na si nanay? Bakit bumalik yung sugat sa tiyan? Parang mas malala pa kumpara noon ah. Hindi nakasagot si Kaguring dahil maging siya ay nagulat sa naganap. Sinuri ang kalagayan at ganun pa rin. Walang makikitang bakas ng insekto sa loob, pero may lumalabas na ngusong kabayo mula sa sugat. Inihanda ni Mang Shano ang mga gamit. Inabot lahat kay Kaguring. Inihipa ng orasyon ng lana, pinahid sa ibabaw ng tiyan. Ngumuya ng halamang gamot at saka dinura sa sugat. Paulit-ulit na inihip ang buhay na dasal. Pinalagok na rin ng tubig na hinaluan ng lana. Ginawa lahat ng pamamaraan. Kasalukuyang walang malay si Aling Maring. Ilang oras na ang lumipas. Hindi mapakali ang manggagamot dahil hindi normal ang ganitong kalagayan. Nang magsestyon si Mang Shano na gamitin ang pamamaraan ng mambabarang, walang pag-aalangan na sinubukan. Gumawa ng manika mula sa dayami, kumuha ng ngusong kabayo, inihipa ng orasyon at saka ipinasok sa loob. Pagkatapos ay sinimula ng ritual. Sa puntong tatawagin na ang kamalayan ng mambabarang, mahabang katahimikan lamang ang sagot. Nang tusukin ng karayong ang bawat parte ng manika, walang maririnig na pagdaing. Hindi rin naglabas ng katas na sanay indikasyon ng pagdurugo. Nang silaban, diretso ka agad sa pagkabo. Dahil dito, kumpirmadong patay na nga ang mambabarang at para matapos ang paghihirap ng biktima, hinanap ang puntod na pinaglibigan. Sa mismong harapan nagsagawa ng orasyon, kumuha ng buto para gawing kasangkapan sa ritual. Tumagal ng ilang oras, pero pagkatapos ay nakahinga ang lahat. Sa puntong ito, tuluyang naputol ang koneksyon ng mambabarang sa biktima at higit sa lahat, nawasak ang sumpa. Si Aling Maring na nasa tahanan na manggagamot
biglang nagbalik sa ulirat. Nagtanong kung ano ang nangyari dahil lingid sa kalaman ng lahat. Matagal na wala ang sariling kamalayan. Ngayon lang bumalik. Natapos ang sumpa. Kinausap ni Kaguring ang magkapatid na si Melchor at Michael. Siniguradong magiging maayos na ang sitwasyon ng ina. Muling nagtiwala ang mga binata. Kahit minsan na pumalpak, buong puso pa ring nanalig sa kakayahan ng manggagamot. Dahil ayon dito, nasa iyong paniniwala ang lakas ng isang bagay. Ito ang kwento ng isang antingero, si Kaguring, na kumontra sa lakas ng mambabarang na gumagamit ng insekto na kung tawagin, musong kabayo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Sandro. Walang eksaktong taon, Eastern Samar. Sa baryo ng Borongan, may isang luma at abandonadong bahay sa dulo ng Kakahuyan. Wala nang gustong tumira sa lugar dahil biglang nawala ang isang buong pamilya noon pang dekada 80. Ayon sa mga matatanda, may naninirahang aswang at hindi basta-basta aswang, kundi isa raw sa pinakamatatanda, pinakamalakas sa buong Visayas. Kaya naman nang dumating ang mag-ina mula sa Maynila, pinag-usapan sila kagad ng buong baryo. Naku, bakit ba sa bahay ng aswang tumirian si Aling Marites? Wika ng isang kargador sa palengke. Wala raw silang alam. Nakuha lang daw sa murang presyo. At yung anak niya, ay naku, kawawa naman. Ang anak ni Aling Marites ay si Sandro, 16 na taong gulang. Mahilig sa pagbabasa, tahimik at mapagmasid. Nung unay hindi niya pinansin ang mga sabi-sabi. Pero lumipas ang isang linggo. Napansin niyang may kakaiba talaga sa lumang tahanan. Isang gabi habang nagbabasa ng libro sa may bintana, may narinig siyang kaluskos mula sa kisame. "Nay, para may daga sa taas ah." Wika ni Sandro. Hayaan mo na anak, baka pusa lang yan. Tugon ni Aling Marites. Kinabukasan, may nakita siyang ilang patak ng dugo sa may hagdanan. At sa hardin, may bangkay ng isang manok na wala ng laman ng tiyan na tila ba sinipsip ang lamang loob. "Nay, ano to?" Napakunot ang noo ni Aling Marites. Baka inatake lang ng kung anong hayop. Huwag mo nang pansinin. Nang sumunod na gabi, hindi lang manok ang nawala, kundi ang alagang aso ng kapitbahay. Habang bumibili si Sandro ng suka sa tindahan, nilapitan siya ni Lola Marisol, ang matandang kilala bilang albularyo ng baryo. Iha, ikaw ba ang anak ni Marites? "Opo, Lola." Mag-iingat kayo sa bahay niya. Hindi ordinaryo ang naroon. "Alam ko po, nararamdaman ko nga eh." Tumahimik na tumango si Lola Marisol. May luma akong anting-anting. Isuot mo ito palagi, lalo na kung malapit ang kabilugan ng buwan. Inabot ng matanda ang isang maliit na botelya. May langis at ilang buto sa loob. "Ano po to?" Pangontra sa aswang. Matalim ang ilong ng mga yon sa mga taong may dugong malinis. Lalong-lalo na sa katulad mo. Napatitig si Sandro sa matanda. "Dugo ko po." Tandaan mo, iha. Ang tunay na gutom na aswang, hindi lamang sa laman, kundi sa kaluluwa.
Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Tahimik ang buong paligid. Si Sandro ay gising pa rin. Hawak ang bote ng langis ni Lola Marisol. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw na tila kinakaladkad ang bakal sa bubong. Tumayo si Sandro at lumapit sa bintana. Doon niya nakita. Isang nilalang na may itim na pakpak. Mahaba ang dila. Pula ang mga mata. Nakatungtong sa bubong ng kanilang bahay. Nay! Nay, merong aswang! Lumabas si Aling Marites mula sa kwarto. Nanginginig. Nasaan, anak? Bumagsak ang nilalang mula sa bubong. Biglang naglaho sa dilim. Dumaan ito sa bintana sa kusina na tila usok na mabilis na pumasok sa loob. Nay! Hawakan mo to! Inabot niya ang bote ng langis. Mula sa dilim ng kusina, may boses na malamig at matinis. Matagal ko na kayong inaantay. Lumabas mula sa anino ang aswang. Kaso nga lang hindi ito hayop. Isang babaeng may puting mata. Itim ang balat. May buhok na abot sa sahig. May mga kuko na sobrang haba. Teka, Tao ba to? hindi sumagot ang nilalang. Bagkus ay lumapit ito ng dahan-dahan. Nay! Nay, tumakbo na tayo! Ngunit huli na. Tumalsik si Aling Marites sa pader. Nawala ng malay. Si Sandro ay umiiyak. Napapatras na lamang. Teka, wala kaming kasalanan sa'yo ah. Ano bang gusto mo? Hindi ikaw. Kung hindi ang dugo ng ina mo na may dugong maharlik ang aswang. Dating kabilang sa aming lahi at ngayon ay babalik na siya sa amin. Dumating si Lola Marisol. Hawak ang isang baston. May bitbit na itim na sako. Tawigil ka! Isadora! Wika nito. Marisol, matagal na tayong hindi nagkita. Akala mo siguro napatay mo na ako. Hindi kita pinatay noon. Pinatawad kita. Pero ngayon nagbalik ka para manghila ng kaluluwa ng tao. Hindi lang tao. Ang batang ito si Sandro. May kalahating dugo rin siya. Kapag sumanib sa aming angkan, magiging ganap siyang tagapagmana. Hindi ako papayag na maging katulad mo. Inihagis ni Lola Marisol ang sako. Lumabas mula rito ang usok na may halong abo at asin. Natigilan ang aswang. Tila sinusunog ng espiritu ng sako. Sandra, itutok mo ang anting-anting sa kanyang no. Sumigaw si Sandro at tumalon. Itinusok ang kwintas sa noo ng nilalang. Umangil ng napakalakas. Kitang-kita ni Sandro kung paanong natupok ang buong katawan ng aswang hanggang sa unti-unting naging abo. Kinabukasan, nagising si Marites. Bit-bit ang mabigat na katanungan. Sandro, anong nangyari kagabi? Nailigtas tayo, Nay. Pero may gusto kong itanong eh. Totoo bang may lahi kang aswang? Matagal bago sumagot si Aling Marites. Oo, anak. Noong dalaga ko, muntik na akong kunin ng lahi ng mga aswang pero tumakas ako. Lumayo. Naiwan ang lahat, maging ang kapangyarihan. Bakit po hindi mo sinabi sa akin? Gusto kong maging normal ang buhay mo. Hindi mo kailangan danasin ang naranasan ko. Pagpapaliwanag ng ina. Napatingin si Sandro sa bintana, doon sa kagubatan. Nay, kahit hindi natin gusto, nasa dugo natin to eh. At kung hindi natin naharapin, babalik at babalik sila.
Lumapit si Lola Marisol. Tama ka, iho. Hindi ka na nila titigilan. Kaya mas mabuting pagandaan mo ang susunod na magaganap. Kung gusto mong matuto, ako mismo ang magsasanay sa'yo. Napangiti si Sandro. Ngunit may lamig sa kanyang mga titig. Opo, Lola. Turuan mo ko. Mas mabuti nang maging handa. Makalipas ang 1 linggo mula sa insidente, nagsimula na ang pagsasanay ni Sandro kay Lola Marisol. Tuwing madaling araw at dapit hapon, nagtutungo siya sa kubo ng matanda sa paanan ng kabundukan. Bago mo labanan ng mga nilalang ng dilim, kailangan mong makilala ang sarili mong anino. Wika ni Lola Marisol habang nagdidikdik ng mga dahon. Ano pong ibig mong sabihin, Lola? Tanong ni Sandro habang pinapahid ang langis sa kanyang palad. May dugo kang aswang. Bahagi ng iyong pagkatao ang hayop na pilit mong nilalabanan. Hindi sapat na magdasal ka lang o magsuot ng anting-anting. Kailangan mo itong harapin at pangibabawan. Kung ganun, ang ibig niyo pong sabihin, kaya ko maging aswang? Hindi lahat ng aswang ay masama. May mga pinili ang liwanag. May mga gumamit ng lakas nila upang ipagtanggol ang mga tao, hindi upang kainin sila at patayin. Ibig sabihin kagaya niyo po? Hindi ako aswang, iho. Isa akong babayan. Ngunit ang aking kapatid si Isadora, nagpadala siya sa tukso ng dilim. Habang nagbababad si Sandro sa tubig na may halamang pinakukuluan, nagkwento si Lola Marisol. Noong unang panahon, may 5 pangunahing lahi ng aswang. Ang una, ang lahi ng hangin. Mabilis at hindi nakikita. Pangalawa, lahi ng dugo. Kumakain ng mga bagong silang. Pangatlo, lahi ng alon. Aswang sa tubig. Pang-apat, lahi ng lupa. Nagkukunwaring tao sa araw. Halimaw sa gabi. At ang pinakamalakasang lahi ng itim. Mga mula sa sinapupunan ng mga diwata na itinakwil. Katulad po ni Isadora? Tama. May propesya silang pinangahawakan na isang anak ng liwanag at dilim ang magbubukas muli ng pintuan ng gabi o mas kilala na lantawan. Pintuan ng gabi? Lantawan? Isang sagradong lagusan sa ilalim ng lupa na minsan ang sinubukan buksan kung saan nakatago ang pinakamasasamang nilalang na sinumpa ng langit. At naniniwala sila na ikaw yun. Habang lumalalim ang gabi, mas dumadalas ang mga bangungot ni Sandro. Sa kanyang panaginip, siya'y nasa loob ng kuweba, tinatawag ng isang boses. Bumalik ka sa amin. Ang kaluluwa mo ay may utang. Ibalik mo ang pangako ng iyong ina. Isang gabi nagising siya na may dugo ang kanyang palad. Nakita niyang nakabukas ang bintana. Sa lupa may bakas ng paa ng hayop. Maliit, ngunit tila nauwi sa hugis ng tao. Nanay! Nakabukas ang pintuan ng ina. May sulat sa ibabaw ng mesa. Ayon sa nakalagay sa sulat, "Huwag mo kong susundan. Kailangan ko itong tapusin." Sumama si Sandro kay Lola Marisol. Ayon sa pangitain ng matanda, si Marites ay nagtungo sa isang kabundukan na tinuturing na tahanan ng mga aswang. Hindi mo siya kayang sundan mag-isa. Ngunit hindi rin kita mapipigilan. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi sa dugo, kung hindi sa paninindigan. Kung totoo ngang bahagi ako ng lahi nila,
mas lalo kong kailangan pumasok doon. Dahil dito, ibinigay ni Lola Marisol ang huling tangan ng angkan. Ang mutya ng liwanag, gawa sa batong sinag ng buwan. Ito'y sinisid ng ninuno naming babaylan mula sa ilog ng mga nawawala. Kapag dumilim ang lahat, ito ang magsisilbing liwanag. Pagdating sa kabundukan, sinalubong si Sandro ng mga aninong naglalakad. Iba't ibang anyo ng nilalang. Higanteng itim na ahas, dambuhalang pagong, at may mga paniki pa na sobrang laki. Ngunit nang mapansin nila ang mutyang tangan, lahat ay nag-atrasan na para bang may kinakatakutan. Malapit na siya. Wika ng isang nilalang. Ang taong napili na magbukas ng lantawan. Ang anak ng liwanag at dilim ay paparating na. Dumating si Sandro sa isang kuweba. Naroon si Marites at nakagapos. Nakaluhod sa harapan ng isang dambuhalang estatwa. Isang nilalang na may 4 na mata at 12 kamay. Tumakbo ka, Sandro. Huwag kang papasok dito. Lumitaw mula sa likod ng estatwa si Isadora. Ngayon ay ganap ng halimaw. May mga sungay sa ulo. Mga mata ay purong itim. Ikaw na nga ang inaantay namin. Ang anak ng liwanag at dilim. Ako si Sandro. Ang pinaniniwalaan niyong anak ng kadiliman at liwanag. Kahit kailan, hindi ako magiging instrumento niyo. Nagtawag ng mga nilalang si Isadora. Bumagsak ang mga aswang sa paligid. Umikot sila kay Sandro. Tinignan ni Sandro ang kanyang palad na tila may sumisiklab sa loob ng kanyang dugo. Ramdam niya ang init at lakas. Sandro, anak! Wika nito habang umiiyak. Huwag kang magpapadala sa... Tumigil ang oras. Tumayo si Sandro. Ang mutya sa kanyang dibdib ay kumikislap. Kung ang pintuan ng gabi ay kailangan buksan, ako ang magbabantay nito at ako rin ang magsasara. Sa gitna ng kuweba ng kabundukan, nakatayo si Sandro habang hawak ang mutya sa dibdib. Papalapit sa kanya ang mga nilalang ng dilim. Sa harapan niya ay si Isadora, ang pinuno ng lahi ng mga aswang. Hawak-hawak niya ang itim na sibat. Nasa iyo ang kapangyarihan, bata. Ngunit hindi mo pa alam kung paano itong gagamitin. Hayaan mo kami ang gumabay sa iyo. Hindi ko kailangan ng gabay ng mga halimaw. Wika ni Sandro habang hawak pa rin ang mutya ni Lola Marisol. Kung ganun, huwag kang magreklamo kapag nilamon ka ng sarili mong kadiliman. Dito na nagsimula ang pagsalakay. 3 nilalang na may pakpak at matutulis na kuko ang lumipad kay Sandro. Itinaas ni Sandro ang mutya. Lumiwanag ang buong paligid. Napatras ang mga nilalang. May isa pang halimaw na sumugod. Isang lalaki na parang bato at merong 2 ulo. Tinamaan si Sandro sa tagiliran at siya ay bumagsak. Paulit-ulit na sumisigaw si Aling Marites. Pilit tinatanggal ang tali sa kamay. Tumindig si Sandro, duguan ang gilid. Biglang napansin ang pagkibot ng kanyang mga kamay. Tila may sarili itong galaw. Mula sa kanyang palad unti-unting sumulpot ang mga guwit. Itim na ugat ng anino at bughaw na liwanag ng buwan. Isang tinig sa kanyang isipan ang nagsalita. Kapag tinanggap mo ang kadiliman, huwag mong itatwa. Yakapin mo ito ng buong puso. Balanse ng kadiliman at liwanag upang ikaw ay magtagumpay. Hindi sapat ang purong liwanag. Kailangan ko ring gumamit ng kadiliman. Pumikit si Sandro.
At sa kanyang isipan bumalik ang panaginip, ang kuweba, ang boses, ang statwa. Kung ako ang tagapagbukas ng pintuan ng kadiliman, ang lantawan, ako rin ang magiging tagapagbantay nito. Pagkamulat niya, kumislap ang mga mata. Ang isa ay kulay puti at ang kabila ay purong itim. Sumabog ang kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Tumigil ang mga limaw sa pag-atake. Natakot. Tumayo si Isadora at nagtaka. Hindi! Anong ginagawa mo? Pagsasamahin ko ang liwanag at kadiliman. Hindi ako alipin ng alinman. Ako magwawakas ng digmaan ng ating mga lahi. Mula sa kanyang likuran, lumitaw ang 2 anyo. Isang pakpak na gawa sa liwanag at ang isang pakpak ay yari sa usok. Lumipad siya. Sumugod kay Isadora. Nagsagupaan sila. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na tunog sa buong paligid. Habang naglalaban si Sandro at Isadora, napalaya ni Aling Marites ang sarili sa pamamagitan ng itim na tali. Nanginginig siyang lumapit sa anak. Anak, tama na. Itigil mo na yan. Hindi siya naririnig ng binata. Tila nasa ilalim ito ng matinding kapangyarihan. Nagsanib ang dugong tao at dugong aswang. Sandro, anak. Ako to ang nanay mo. Napalingon si Sandro. Sa mata niyang kulay itim, isang luhang bughaw ang tumulo. Biglang sinaksak ni Isadora si Marites sa dibdib. Lumuhod si Aling Marites, hawak ang sugat. Anak, tatandaan mo. Hindi mo kailangang piliin kung tao o halimaw ka. Piliin mo kung ano ang makakabuti para sa lahat. Sa pagpanaw ng ina, bumulusok ang kapangyarihan ni Sandro. Sumigaw siya. Lumitaw mula sa kanyang katawan ang isang malaking anino na hugis mandirigma. Pinanawan ng lakas ang buong kuweba. Isa-isang natunaw ang mga halimaw. At si Isadora, nilamon ng liwanag. Hindi ka dapat nakakaganyan. Anong uri ka ng dilalang? Isa akong tagapagbantay ng liwanag at kadiliman. Buong puwersa niyang itinulak ang sibat. Nagawa sa liwanag sa puso ni Isadora. Sumabog ang katawan ng pinuno ng mga aswang. Naging abo. Unti-unting tumahimik ang kuweba. Matapos ng kaganapan, 3 araw ang lumipas. Bumalik si Sandro sa borongan. Dala ang abo ng ina. Tahimik siyang naglakad papunta sa kubo ni Lola Marisol. Wala na siya, Lola. Tumango ang matanda. Naparito ka. Ang ibig sabihin, ito rin ang pinili mong landas. Ang liwanag. Ano pong dapat kong gawin? Tayo ay tagapangalaga. Balanse ng liwanag at kadiliman. Tagapagbantay ng lantawan. Sa bawat siglo, merong ipinapanganak na tagapagbantay. At sa mga panahong ito, ikaw ang mapalad na napili. Mula sa ilalim ng altar, inilabas ni Lola Marisol ang lumang aklat. Ang aklat ng pagitan. Ito ang sinasabing talaan ng lahat ng nilalang. Hindi tao. Hindi rin ganap na limaw. Pag-aralan mo ito. Kapag handa ka na, ituturo ko sa iyo ang mga daanang lihim. Ang mga lugar kung saan ang mundo natin at ang kanilang mundo ay nagtatagpo. Wika ni Lola Marisol. May mga aswang pa rin na sumusubok. Mga bago, mga ligaw, mga uhaw. Ngunit hindi sila nagtatagal. Isang araw habang nag-iikot sa kagubatan,
Anong nakita mo, Kuya Sandro? Tanong ng batang si Nico. Minsang naglalakad siya sa gabi. Mga aninong umiiwas sa ilaw at mga nilalang na naghahanap ng tahanan. Tugon ni Sandro. Habang nasa tabing ilog si Sandro, may bumulong sa hangin. Nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Ikaw ang tagapagbantay ng lantawan. Asahan mong darating pa ang maraming pagsubok. Ngumiti lang si Sandro. Humigpit ang hawak sa mutya na nasa kanyang dibdib. Sabihin mo sa kanila, ako ang tagapagbantay ng liwanag at kadiliman. Narito lang ako at nag-aantay. Kahit sino sila, hinding-hindi ko aatrasan. 6 na buwan ang nakalipas. Ang pagkatalo ni Isadora. Naging tahimik ang borongan. Ngunit sa katahimikang ito, may mga pangyayaring hindi maipaliwanag. 3 bata ang nawawala sa magkakaibang gabi. Walang bakas ng dugo. Walang bakas ng sapilitang pagkuha. Lahat ay biglang nawawala sa hangin. Isang gabi habang naglalakad si Sandro sa may sapa, may narinig siyang matandang umaawit sa lilim. Ayon dito, 3 anino sa ilalim ng buwan. Isa'y biktima, isa'y tiktik, isa'y nilamon ng ulan. Lola, ano pong inaawit niyo? Napalingon ng matanda. Matanda na ngunit matalim pa rin ang titig. Ikaw ba si Sandro? Oo, ako nga po yun. Bantay ka ng kadiliman, hindi ba? Akala mo tapos na ang digmaan. Alam ko po na meron pang paparating. Maganda ka iyo. Ang 3 anino ay babalik. Ang isa sa kanila ay ang dating tagapangalaga. Naglakad si Sandro patungo sa kagubatan ng Kalumpang. Isang lugar na iniiwasan ng mga taga-baryo. Ayon sa matatanda, dito raw sumisilong ang mga nilalang na itinakwil ng parehong mundo. Hindi tinanggap sa daigdig ng tao, isinumpa rin ng mga limaw. Sa gitna ng gubat nakita niya ang isang batang lalaking duguan. Uy bata, anong ginagawa mo rito? Pagkalapit niya ay bigla itong naglaho. Paglingon sa likuran, may isang lalaking nakasuot ng balabal. May takip ang kalahating muka. Bakit mo sinusundan ng mga nawawala? Sino ka? Isa akong dating bantay. Isa sa mga nawala. Sandro ang pangalan ko. Ikaw ba? Tinawag nila akong Adan noon. Isa akong tagapagbantay hanggang sa pinili kong tumawid. Tumawid? Hindi lahat ng anino masama. Pero kapag pinilit mong ilawan ng lahat, may mga aninong nagiging halimaw. Hindi mo pwedeng iligtas ang hindi nais magpaligtas. Bakit mo naman sinasabi yan? Dahil ang 3 anino na yon, isa ron ay ikaw. Bumalik si Sandro sa kubo ni Lola Marisol. Pinaliwanag ang lahat. Adan, matagal ko nang inisip na patay na siya. Isa siya sa mga inalagaan ko noon. Malakas at matapang, pero nasira ang loob dahil sa sariling kapangyarihan. Sinabi niyang merong 3 anino. At ang isa sa mga anino, ako daw. Kung totoo yon, kailangan mong hanapin ang sarili mong dilim. Paano? Inayayaan ka ng salamin ng pagsubok. Doon mo makikita kung sino ka talaga. Ngunit maaaring hindi ka na makabalik. Dinala siya ni Lola Marisol sa isang kuweba sa paanan ng bundok. Sa loob ay may altar. Isang salamin na gawa sa usok. Hindi refleksyon ang makikita rito, kung hindi ang tunay na anyo ng kaluluwa. O sige, lumapit ka.
Paglapit niya sa salamin, nagliwanag ito. Unti-unting nagbago ang paligid. Sa loob ng salamin, nakita ni Sandro ang isang mundo kung saan siya ang pinuno ng mga aswang. Ang baryo ay sunog. Si Lola Marisol ay nakabitin sa puno at siya ay nakaupo sa trono ng mga nilalang ng dilim. Tama ba itong nakikita ko? Ako ba to? Ito ang magiging kapalaran mo kung papatayin ng puso at yayakapin ng lakas. Hindi ko pipiliin ang bagay na yan. Hindi ka makakausad hanggat hindi mo tinatalo ang iyong sarili. Biglang lumitaw ang sariling anino ni Sandro, ngunit may mga mata ng itim na apoy. Wala kang lakas ng walang ako. Wika ng anino. Lumaban siya. Sa bawat suntok, tila siya mismo ang nasasaktan. Ngunit sa gitna ng laban, napagtanto niyang hindi sapat ang paglalaban. Kung parte ka ng pagkatao ko, hindi kita kailangang sirain. Kailangan kitang tanggapin. Yumakap siya sa anino at sa isang kisip mata, naglaho ang madilim na Sandro. Nakatayo siya mag-isa sa gitna ng salamin. Paglabas sa kuweba, sinalubong siya ni Adan. Kumusta? Nakayanan mo? Hindi ko siya tinalo. Tinanggap ko siya. Magaling kung ganon. Handa ka nang humarap sa 3 anino. Pero sabi mo isa ako doon. Oo. At ngayon kailangan mong hanapin ang 2 pa. Isa'y naging halimaw at ang isa'y naging tao, pero punong-puno ng galit. Nasaan sila? Darating sila. Pagharap nyo, hindi lang kapangyarihan ang susubukan. Maging ang puso mo huhusgahan. Makalipas ang ilang araw, isang pulang buwan ang sumikat sa kalangitan. Isang senyales na merong bubukas na lantawan. Tumayo si Sandro sa tore ng simbahan. Sa likod niya lumitaw si Adan at Lola Marisol. Hindi ka nag-iisa. Hindi rin ako ang una. Sa ilalim ng lupa, naramdaman nilang may umuuga na tila ba lumilindol ang buong lugar. Sa kakahuyan, isang batang babae ang lumitaw. Puti ang mga mata. Hawak ang piraso ng bato. Kapirasong mutya ni Isadora. Tahimik ang paligid nang marinig ang tinig ng batang babae na hawak-hawak ang mutya. Bumalik ako dahil ako ang ikatlo. Naglakad siya papalapit. Sa bawat hakbang nagbabago ang lupa. Nagiging abo. Ang mga damoy nalalanta. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sandro. Hawak ang mutya. Hindi ko kayo kilala. Pero kilala ko ng gabi. Ako ang hindi piniling bantay. Itinakwil ng liwanag at ng dilim. Siya si Raya, anak ng tikbalang at diwata. Sinubukang sanayin noon pero pumalya ang kapangyarihan niya. Isinumpa siya ng 2 mundo. Hindi ako sinumpa. Ako'y naging buo. At ngayong hinog na ang gabi, ako na ang hahawak sa mutya. Lumapit si Adan kay Sandro. Hindi mo siya matatalo kung pipilitin mo lang na ilawan ang kadiliman niya. Hindi siya dilim. Hindi rin siya liwanag. Anong tawag sa kanya? Pagitan. Napatingin si Sandro sa sariling mutya. Kung siyang nasa pagitan at ako ang tagapangalaga ng balanse, baka hindi siya kaaway. Lumapit si Sandro kay Hiraya. Kung gusto mong kunin ang mutya, sabihin mo. Pero bago ka humawak sa apoy ng mutya, kailangan mong harapin ang sarili mong puso. Ang puso ko ay naging abo na. Hindi.
Abo lang ang natitira kapag may nasunog. Pero palagi may natitirang init. Alalahanin mo kung sino ka bago kay tinapon. Isinara ni Sandro ang kanyang mga mata. Hinawakan ang kamay ni Hiraya. Biglang sumambulat ang enerhiyang mula sa mutya. Hindi liwanag, hindi rin dilim, kung hindi purong init. Parang apoy ng dapit hapon. Lumulutang sila at sa gitna ng hangin, nakita ang mga alaala ni Hiraya. Isang batang umiiyak habang pinapanood ng mga diwata at tikbalang ang kanyang pagkabigo. Isang bata na nais lang tanggapin. Hiraya, hindi mo kailangan magiganti. Kailangan mo lang ng tahanan. Tumulo ang luha sa muting mata ni Hiraya. Ang gusto ko lang, matanggap. Sa hindi inaasahang sandali, habang nagkakaisa sina Sandro at Hiraya, may isang aninong sumulpot sa kalangitan mula sa itim na ulap. Lumitaw ang isang nilalang na hindi nila kilala. May pakpak ng paniki, balat na parang kaliskis ng ahas. Magaling kayo mga bata, pero ako ang tunay na pinakawalan ng pintuan ng gabi. Anong klaseng nilalang ka? Wala akong pangalan. Ako ang pinaghalong takot ng lahat ng panahon. Nilalang na isinilang sa loob ng pintuan, lumakas habang kayo'y nagtatalo. Napatingin si Sandro kina Adan, Hiraya at Lola Marisol. Ngayon na ang panahon. Tatlo tayo. Liwanag, dilim at pagitan. Sabay-sabay silang lumapit sa harapan ng halimaw. Hawak ni Sandro ang mutya. Si Hiraya ay may mutyang abo. Si Adan ay may espada ng anino. Tatlong susi. Tatlong anyo ng makapangyarihan. Kapag nagsama-sama kayo, may tatakdahan niyo muli ang hangganan ng gabi. Lumipad si Sandro. Pinunit ang ulap. Si Adan ay sumugod. Si Hiraya ay sumigaw. Mula sa kanyang dibdib, sumabog ang apoy na kulay kahel na tumama sa puso ng nilalang. Ang katawan ng halimaw ay unti-unting nasusunog sa apoy ng mutsyang hawak ni Hiraya. Sa ulap sa langit, pumulupot sa kanilang paligid habang lumalaki ang puwersang nais sumabog mula sa puso ng nilalang. Hindi pa siya tuluyang mamamatay. Meron pa siyang isang anyo. Biglang sumambulat ang dilim mula sa labi ng halimaw. Isang pangalawang anyo. Mas malaki. Mas mabilis. Isang nilalang na may 4 na ulo at buntot ng ahas. Sandro, hindi sapat ang kapangyarihan natin. Alam ko, kailangan ng huling sakripisyo. Umilaw ang mutya ni Sandro. Kumislap ang kanyang mga mata. Tila sinusunog ng liwanag ang mismong katawan. Ang mutya ay hindi lang sandata. Isa itong hudyat. Kapag ibinigay sa pusong dalisay, bubukas ang pintuan ng balanse. Wika ni Lola Marisol. Bubukas ang pinto? Oo, at ako magiging bantay sa loob. Sandro, kapag ginawa mo yan, hindi ka na makakabalik. Hindi ko na kailangan bumalik. Basta walang bata uli na mawawala. Magkaroon ng espasyo ang bawat lugar. Basta maging tahimik ang mundo. Hinawakan ni Sandro ang mutya. Itinaas sa langit. Kumislap ito. Isang puting apoy ang lumamon sa buong kalangitan. Mula sa liwanag bumuka ang kalangitan. Isang pintuan na yari sa usok at alab ang bumukas. Mula rito, narinig ang boses ng mga sinaunang bantay. Papasok ka ng kusa, anak ng liwanag at dilim. Tama ka. Papasok ako ng kusa. Dadaling ko ang mutya. Bantayan niyo ang mundong iiwan ko. Habang ang halimaw ay pasugod, nilundag ni Sandro ito. Isinama sa pagbukas ng pintuan.
Tumama ang katawan nila sa gitna ng liwanag. Sa isang kisap mata, sila ay naglaho. Nang mga sumunod na araw, muling sumikat ang araw sa Borongan. Ang mga nawawalang bata ay natagpo ang ligtas sa gubat. Tulog pero humihinga. Si Raya ay nakatayo sa tore ng simbahan. Tangan ang isang basag na piraso ng mutya. Si Adan ay lumapit sa kanya. Wala na siya? Hindi. Nasa loob lang siya ng lantawan. Siya na ang nagbabantay. Hindi lang sa mga nilalang, kundi pati sa pag-asa. Naglakad silang dalawa sa daanan ng baryo. Walang nagsasalita. Kapwa nangungulila hanggang sa makarinig ng boses. Hanggat may nangangarap, ako'y nagbabantay. Hanggat merong kadiliman, ako magbibigay ng liwanag. Ito ang mga huling salita na binitawan ni Sandro na narinig ng dalawa. Isang bantay sa mundong hindi nakikita, ang anak ng liwanag at anak ng kadiliman.